Boxing update, upcoming fight ng Chinese na si Agit Kabayel. Pag-usapan natin mga katropa at ating i-breakdown. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Kontra kay Deontay Wilder mga katropa, at dito panalo siya via 5th round technical knockout. Hindi naka-recover si Deontay Wilder sa matinding pagbagsak na yun galing sa kanyang right hook mga katropa, no? Kaya magandang panalo yun kay Zhilei Zhang. Magandang momentum kay Deontay Wilder bago niya makaharap itong undefeated na si Agit Kabayel galing Germany mga katropa. At titingnan naman natin yung makakalaban ni Zhilei Zhang. Ang heavyweight undefeated na si Agit Kabayel ang pambato ng Germany. Mayroong professional boxing record na 25 wins undefeated, 17 of those wins coming by way of knockout mga katropa. Kasalukuyan itong 32 years old, orthodox ang kanyang stance, may tangkad itong 6 foot 3 inches at may sukat na 203 cm reach. Mayroon itong knockout ratio na 68% mga katropa. Ang huling tatlong laban ni Agit Kabayel mga katropa ay sobrang impresibo. Lahat sa huling tatlong laban na yon ay hindi umabot sa kamay ng mga hurado mga katropa. Yung una ay naganap noong March 4, 2023 kontra kay Agrons Makisi. Panalo siya via 3rd round technical knockout, at nasundan ito noong December 23, 2023 kontra kay Arslanbek Makhmudov. Panalo naman siya via 4th round technical knockout, at yung panghuli naganap noong March 18, 2024 kontra naman dito kay Frank Sanchez, isang dating undefeated mga katropa, at tinalo ni Agit Kabayel via 7th round knockout mga katropa. Kaya maganda yung momentum ni Agit Kabayel mga katropa, tatlong sunod-sunod na panalo na hindi umabot sa kamay ng mga judges bago makaharap itong si Zhilei Zhang nitong parating na February 23 mga katropa. Kaya sobrang ganda ng laban na ito at ating abangan. So dadako na tayo agad sa tatlong key major factor sa ating pag-breakdown sa kanilang dalawa mga katropa, base sa ating pagmamasid, sa ating obserbasyon sa kanilang kanya-kanyang taglay kung paano sila makikipaglaban sa kanilang mga katunggali sa nakaraan mga katropa. So unahin nating titingnan yung comparison sa kanilang mga power mga katropa, no? So dito sa BoxRec mga katropa, yung knockout ratio na mayroon itong si The Big Bang Zhilei Zhang ay umabot sa 81.48%. So napakadesente, mataas yung kanyang knockout percentage mga katropa compare dito sa undefeated heavyweight na galing sa Germany na si Agit Kabayel ay mayroon lamang itong 68% mga katropa. So pero sa tingin ko mga katropa, no, sa sariling obserbasyon ko, hindi ako magbabase dito sa knockout ratio mga katropa, kasi ipagpalagay natin kahit na sa tingin natin mas malakas itong si Zhilei Zhang, hindi ibig sabihin na sa pagdating sa kanilang pagharap ay talagang yun na yung naging nakalaban ditong si Agit Kabayel mga katropa. Una kay Arslanbek Makhmudov, at yung pangalawa dito kay Frank Sanchez mga katropa. Yan lang, yung dalawang yan yung matunog na pangalan na nakaharap nito si Agit Kabayel, at yun surprised pa na panalo yun mga katropa, no? Pagdating sa betting odds noon ay underdog itong si Agit Kabayel mga katropa. Sa kanila lang yun nga, hindi siya masyadong kilala. Yung mga nakalaban niya sila Arslanbek Makhmudov at Frank Sanchez ay kilala na mga katropa, no? Biglang sulpot lang itong si Agit Kabayel nang makaharap niya itong si Arslanbek Makhmudov at si Frank Sanchez mga katropa. Hindi siya masyadong kilala noon. Subalit yun nga, nang gulat itong si Agit Kabayel mga katropa, no? Matindi yung kanyang pagpakilala. Inupset niya yung mga mas kilalang fighter katulad nila Arslanbek Makhmudov at Frank Sanchez. So dito pagdating sa speed mga katropa, no, ibibigay ko yung kalamangan pagdating sa speed kay Agit Kabayel mga katropa, dahil itong si Zhilei Zhang, kung mapapansin niyo, hindi siya yung tipong multiple puncher, no?
yung mga kombinasyon niya paulit-ulit na 1-2, minsan bumabato siya ng maraming kombinasyon pag na-corner yung kalaban at matamaan niya ng malinis sa kanyang left straight at yun sinusundan niya, pero kadalasan hindi pa 1-2 lang talaga na paulit-ulit yung kanyang birada mga katropa, at hindi rin siya masyadong gumagamit ng lateral movement, no? Pagdating sa ring, sa movement sa ring, hindi naman siya ganun ka technical yung kanyang galawan. Compare dito kay Agit Kabayel, maramihan kung bumato ng kombinasyon, at pagdating sa close range fight naman, pag naalanganin ay marunong ding yumakap itong si Agit Kabayel, medyo mautak lumaban at magalaw pagdating sa laban mga katropa. Kaya ibibigay ko yung kalamangan pagdating sa speed dito kay Agit Kabayel. Pagdating naman sa endurance at durability mga katropa, unahin natin dito si Zhilei Xiang. Yung durability ni Zhilei Xiang mga katropa ay subok na, dahil nakita ko na rin to na natamaan din, no, ng sulid. Hindi naman siya mayayanig talaga ng basta-basta, no. Ang dito lang pagdating sa endurance siguro mga katropa, dahil tandaan natin, wag nating kalimutan na 41 years old na itong Chinese mga katropa na si Zhilei Xiang, no. So alam naman natin pagdating sa combat sports, yung paglampas ka na ng 35, medyo kailangan talagang close monitoring yan pagdating sa kanyang performance, no. Lalong-lalo na itong si Zhilei Xiang na is 41 years old na sa kasalukuyan. Kaya isang factor din yan na dapat nating tingnan pagdating sa endurance mga katropa, no. At dito kay Agit Kabayel, sa kasalukuyan ay 32 years old pa ito, at nakikita natin sa kanyang mga previous na laban, so walang problema pagdating sa endurance, no. Yung durability lang medyo dito questionable, dahil sa kanyang mga laban ay hindi ko pa nakita na natamaan ito ng solid, no. Kaya questionable pa kung may kakayanan bang tumanggap ng malakas na banat ito panga nitong si Agit Kabayel, dahil alam naman natin yung gaano kabigat yung bumibitaw ng banat itong si Zhilei Xiang. Questionable pa itong si Agit Kabayel kung masurvive ba niya yung lakas ni Zhilei Xiang pag tumama ng malinis, no. Yun, pag nasagot yan sa mismong laban, pag nakita natin makayanan niya, so kahit na ma-knockdown, basta tatayo, no, may malaking tsansa na makukuha dito ni Agit Kabayel. Ma-upset niya si Zhilei Xiang mga katropa. Yamado dito sa paparating na laban si Zhilei Xiang at dihado ng bagya si Agit Kabayel mga katropa. Kaya dapat nating abangan ditong magandang laban na ito mga katropa. So magbibigay tayo ng prediction. Sino sa palagay ko yung magwawagi sa paparating na laban ngayong February 22, ano? Sa palagay ko mga katropa, pagdating sa desisyon, no, dito ako papabor kung aabot sa kamay ng mga judges yung laban, mas mataas yung percentage na makukuha ni Agit Kabayel yung panalo pag aabot sa kamay ng mga judges mga katropa by decision, no. Yun, final prediction, pag aabot sa kamay ng mga judges, dito ako kay Agit Kabayel. Mahirapan din kasi sa tingin ko, mahirapan si Zhilei Xiang sa estilo nitong si Agit Kabayel mga katropa, dahil kung pagbabasihan natin yung laban ni Zhilei Xiang kontra kay Joseph Parker, magalaw masyado si Joseph Parker, hindi nagstay sa isang lugar, no. Kaya mahirapan talaga si Zhilei Xiang mga katropa. Wala kasi siyang masyadong lateral, no. Hindi siya masyadong gumagamit ng trap kung paano niya ma-corner itong ganitong klaseng fighter na masyadong magalaw kasi itong si Agit Kabayel mga katropa. Kaya sa tingin ko, pag hindi nahanapan ng paraan ng kampo ni Zhilei Xiang yan, ay tsak makukuha talaga ni Agit Kabayel yung panalo dito by decision mga katropa. Although hindi ko, medyo slim yung tsansa na makukuha ni Agit Kabayel by stoppage yung panalo mga katropa, kahit na 41 years old na itong si Zhilei Xiang, dahil in terms naman sa durability ay matibay talaga itong Chinese mga katropa na si Zhilei Xiang, no. Dagdag pa natin na mas malaki ito. Pagdating siguro lang yung isang factor din na dapat tingnan, yung kanyang endurance nga, nasabi ko kanina, dahil yun isang disadvantage pag 41 years old na yung isang atleta mga katropa. Yan lang, baka maubusan ng hangin, no. Kaya isa rin sa factor na ano. Pero sa palagay ko, since hindi naman makipagsabayan talaga dito si Agit Kabayel,
lalo na pag may lakas pa, malakas pa itong si Zhilei, malaking sansa na abot talaga sa sukdulang 12 rounds itong mga katropa, ano. So yun, hanggang dito na lang muna yung aking boxing news update sa inyo mga katropa, ano. Hanggang sa muli mga katropa. At sa susunod na ipipicture ko pala mga katropa ay i-breakdown natin yung paparating na laban ngayong December 31, no, New Year's Eve. Ang laban, rematch ni Fernando Daniel Martinez ng Argentina versus Kazuto Ioka ng Japan mga katropa. I-breakdown natin yan pagdating sa rematch mga katropa.